Clearing the confusion. Sa mga hindi nakasimula nitong series na to, let me just again tell you na ito pong series na to, originally may kinalaman doon sa mga verses na ang dating parang ang salvation pwedeng mawala. Or kaya naman yung salvation meron ng additional condition other than believing. Kasi tayo po'y naniniwala, ang kaligtasan po natin ay 100% secure. Hindi siya pawala-wala. Hindi tayo ligtas ka ngayon, bukas mawawala, tapos ligtas ka na naman sa susunod na araw, tapos mawawala naman. We do not believe that. Okay? At hindi rin po natin pinaniwalaan yung ang kaligtasan natin ay hindi nawawala dahil magandang paniwalaan. No? Hindi po yun ang dahilan. Pero of course, sa totoo lang, mas magandang paniwalaan yun. Tama ba? Kasi parati kung tinatanong kayo, ano bang mas pipiliin mo kung ikaw ay papipiliin? Yung kaligtasan mo, pwedeng mawala o hindi? Sumagot kayo? Siyempre, hindi. Kasi kung ikaw yung mas gusto mo, ay mas gusto ko yung nawawala ang salvation ko. Eh tingin ko, dapat ka nang magpatingin. Diba? Bakit mas gusto mong nawawala ang kaligtasan mo kaysa sa hindi? Now, point ko, sa totoo lang, talagang mas maganda yung ang kaligtasan hindi nawawala. Pero hindi ho natin piniling paniwalaan yon dahil mas maganda. Yon ay clear teaching ng Scripture. Ang Biblia po ay nagsasabi nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo. Agree? Naniniwala ba kayo ron? 100% of your sins are totally forgiven? Yun ang dahilan kung bakit tayo merong assurance of salvation. Kasi 100% forgiven ka. Kasi ang iniisip ng iba, kaya ka posibleng mawala uli ang kaligtasan mo, nagkasala ka na naman. Kaya yung kaligtasan mo posibleng mawala. Kasi yun lang naman ang dahilan para maisip ng marami na ang kaligtasan ay mawawala. Yung ikaw ay nagkasala ulit. Tama ba? Agree? Pero pagka ganun na mangyayari, yung sakripisyo ni Kristo sa krus hindi kumpleto. Kulang. Alright? So, pinaniwalaan po natin o mas pinili nating pinaniwalaan yung ang kaligtasan ay 100% secure, hindi dahil magandang paniwalaan. Yun po ang clear teaching ng Bible. So, dinisenyo natin itong series na to para i-clear yung ilang verses na ang dating parang ang kaligtasan pwedeng mawala. Okay? So, marami na tayo na-discuss doon. Nag-post lang tayo saglit kasi para naman hindi tayo maumay na wala na tayong pinag-uusapan linggo-linggo kung hindi yung kaligtasan natin ay dinidepensahan natin regarding sa mga scriptures or verses na ang dating pwedeng mawala ang kaligtasan. Although napakagandang pag-usapan yon, tama ba? So, para lang di tayo maumay, ang ginawa natin, nag-shift tayo konti. Ang pinag-uusapan muna natin sa ngayon, yung mga verses in the Bible na na-misapply. Hindi na-apply ng tama kasi na-misinterpret. Yun yung i-clear natin ng confusion. Kaya magpapalit muna tayo for the meantime ng ating title of our series, Clearing the Confusion of Misapplied Scriptures. So yan muna yung ating i-discuss. Hindi naman sobrang dami yan. Konti lang naman yan. Pero magandang ma-discuss din natin sila. Tama ba? So, ngayong umaga, we are going to discuss again ilan sa mga verses na pinaka-nami-misapply ng maraming Christians in the body of Christ. Okay? Etong mga verses na to ay talagang very famous and common na pinapractice sa mga simbahan. Kaya lang, nakalulungkot isipin, most of them mali ang application. Now, ano itong mga verses na tinutukoy ko? It is found in the book of Matthew chapter 18, verses 18 to 20. Itong sabi ng Scripture, Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you on earth agree concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
Yang mga tatlong verses na yan, mga kapatid, nami-misapply yan ng napakaraming Christians in the body of Christ. And by the way, I want you to understand, yung tatlong verses na yan, hindi ho yan magkakahiwalay. Yan ho'y magkakasunod. And so therefore, bawat verses may kinalaman sa isa't isa. I want you to understand that. Alright? Hindi kasi yan magkakahiwalay. Kaya lang, nakalulungkot isipin, ini-interpret itong mga verses na to ng marami ng hiwa-hiwalay. Kaya ang naging resulta, misapplication. So ngayong umaga, we are going to clear the confusion on these verses. But before that, mag-pray muna tayo. Let's bow our heads, please. Let's pray. Maraming salamat, Lord, once again sa oras na ito na binigay niyo po sa amin to study. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, bilang mga anak mo. It is very important na kami ay natututo at maraming salamat sapagkat ang iyong salita'y buhay at nagbibigay buhay sa amin. At naniniwala kami, Lord, once na makita namin ang tamang application sa bawat salita mo, mas tumatatag ang aming pong pananampalataya at ang pamumuhay Kristiyano nagiging maayos. Maraming salamat, Lord, and we ask once again the Holy Spirit to please be the one to teach and guide us this morning. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen. Okay, palapakan muna natin si Lord. Okay, so what we are going to do, dating gawi, ang gagawin po muna natin, titingnan po natin yung mga misapplied view on each verses, and then after that, we are going to look at the author's intended meaning, yung aim, so that we can clear the confusion at ma-interpret ng tama. Alright? So, ilan sa inyo mag-a-agree sa akin na kapag nami-misapply natin ang scripture, yung mga verses na nababasa natin, tapos mali ang application natin, malaking epekto noon sa ating Christian life. Agree kayo doon? While pagka na-apply mo ng tama, malaki rin ang epekto. Nakakapamuhay tayo ng ayos. Tama po ba? Alright, so dating gawi, what we are going to do, we are going to look first yung misapplied view on each verses, and then after that, kukunin natin yung aim, author's intended meaning, in order for us to clear the confusion at makita natin yung right interpretation. So, unahin natin yung verse 18. Itong sabi ng verse 18, "Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed. Whatever you loose on earth, makulang." I'm sorry. Oh? Dapat siya may kasunod. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Okay, pasensya na kayo. Medyo hindi natin naayos yung pasensya na. Patawarin niyo ako. Alright? So, whatever you bind on earth is bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now, ilan sa inyo familiar sa verse na yan? Yung narinig nyo na. Now, alam nyo kung ano ang misapplied view ng maraming Christians dyan sa verse na yan? Ang misapplied view ng marami sa verse na yan is this: binding and loosing is actually a spiritual warfare. Most Christians, ina-apply nila yan sa spiritual warfare. Mula sa verses na yan, nakagawa sila ng theology on spiritual warfare. Ang tawag nila doon is the art of bind and loosing, or the power of binding and loosing. Ang karaniwang maririnig natin sa mga Christians na nagpa-practice ng ganyan is this: I bind you, Satan. I bind you, sickness. I bind you, cancer. Then after nilang i-bind yun, ito naman ang kasunod: I lose the Spirit of God. I lose blessing. I lose healing. Ilan sa inyo familiar doon? Ako lang ba? Okay. Yan po yung pinanggalingan namin actually. Okay? Now, some of you here, maaaring hindi familiar kasi dito na kayo lumaki sa ministry ng Grace Life Church o yung dati nating simbahan na TRB, na kung saan we don't practice yung ganong klaseng ginagawa ng napakaraming Christians in the body of Christ.
Kaya some of you are not familiar with that. But I believe some of you here, maaaring nanggaling kayo sa ganung simbahan at pinapractice ito. And just maybe hanggang ngayon, maaaring yung pa rin ay paniniwala po natin. Now this morning, aalamin natin kung tama ba yung ganung practice. Okay? Anyway, ang daming Christians, ginagawang spiritual warfare ang verse na ito. In fact, majority. Hindi konti yon. Majority yung yan ang practice. Alam niyo sa pinanggalingan kong church, no? Yung dati pa. Hindi ko na lang sasabihin kasi nagbibideo tayo. Sa church namin, we have 125 churches around the country. So, weekly yan. Kami ay nagpa-practice niyan. Okay? Linggo-linggo, parang ang dating, si Satan nasa church namin. We bind you, Satan! Wala kang karapatan dito. Lumayas ka! Satanas! Tinatalian ka namin! Lumayas ka! Huwag ka nang babalik. Okay, diba? Pinalaya si Taning doon sa sukat. Tapos makikita mo yung church namin sa Pasay, maririnig mo sila ganun din. Satanas! Tinatalian ka namin! We bind you, Satan! Tapos doon sa Makati, ganun din. We bind you, Satan! May tanong ako sa inyo. Ginawa nilang omnipresent si Satan eh. Si Satan, he can only be at one place at a time. Hindi siya omnipresent. Kapag ginawa mo yon at ginagawa ng maraming Christians yun today, ina-attribute nila na si Satanas ay omnipresent. Diba? Kasi hindi naman po pwede si Satanas nandito sa Binyan, nandoon din siya sa Santa Rosa, nandoon din siya sa San Pedro, sa Sukat, sa Pasay, anywhere. Hindi ganon. Pero most churches, at this point in time, marami sa mga oras na to, kanina lang, pinalayas nila si Satanas sa church nila. Ang nakakalungkot niyan, baka mamaya si Satanas namamasyal, tapos bigla na narinig, uy, bakit nabanggit yung pangalan ko ron? Okay. Pinapalayas ako doon, wala naman ako doon. Andiyan po tayo. So, ina-attribute nila tuloy yung pagiging omniscient o omnipresent kay Satan. No? Nung panahon na ako'y bago pa lang sa church namin, sa totoo lang, napakaraming ganyang practice. At nakalulungkot mang aminin, no? Yung church namin naging hindi na Christ-centered eh, demon-centered eh. Kasi parating wala nang bukang bibig kung hindi kaaway, ang kaaway, no? Ang kaaway. No? Hinahadlangan ka na naman, sister, ng kaaway. Mga ganyan, puro kaaway ang nababanggit. Tapos, lagi na, talian natin yan in Jesus' name. Ang hindi ko makakalimutan karanasan, merong isang bagong miyembro, pumunta ng simbahan, sabi ng isang sister, no, mahilig mag-intercessory prayer yun, kung ano-ano mga nakikita niya eh. Pagpasok ng isang miyembro, sabi niya, brother, halika, tinawag niya. Brother, pagpasok mo, ang dami kong nakitang maliliit na espiritu. Ano yung demonyito? Okay, kasi maliliit eh. Ang dami kong nakitang maliliit. Kinabahan ngayon yung brother. Sabi niya, ha? Ganun po ba? Ay, ano pong gagawin ko? Sabi sa kanya, iihi mo. So, punta siya ng CR. Umihi. Pag-ihi niya, paglabas niya, tinanong siya, Brad, kamusta? Pinlash ko na po. Okay, ibig parang dating yung demonyo, pinlash niya. Kung ano-anong mga katuruan yung umiiral sa body of Christ, no? Napakarami niyan. Napakaraming ganyang mga teachings. We do not deny merong evil spirit. And we do not deny we are in spiritual warfare. Hindi natin dinideny yun. Diba, sabi nga ni Paul, we wrestle not against flesh and blood, but against rulers, principalities. Totoo yun. Pero itong verse na to, Matthew 18:18, walang kinalaman sa spiritual warfare. Yun yung gusto kong ipunto. Na kung saan, in-apply yung binding and loosing into a spiritual warfare. Kaya maraming mga simbahan ngayon, yan ay ginagawa. Okay? At nakalulungkot isipin, mas marami na ngayong mga churches, sa totoo lang, na kung saan, demon-centered na instead of being Christ-centered. Isa na yung simbahan namin nung araw. O hindi lang yung local church namin, kundi sa kabuuan.
Ilan sa inyo, ako kung naalala to ni Magda, no? Talagang yung pinanggalingan po namin from Corpus, TNJ, yung LJOR medyo hindi na, medyo nag-level up eh. Pero from Corpus to TNJ, talagang walang ibang bukang bibig yung mga member kundi spiritual warfare. Kaya yung mga member tuloy, sa totoo lang, no? Hindi sa inaano ko yung mga dati kong kasama. Talagang wala na ibang nasa isip kung hindi ang demonyo eh. Kaaway. Hindi, imbis na si Lord ang nasa isip, demonyo nasa isip eh. Tapos minsan, nagagawang biro na. Sa totoo lang, nagagawang biro. Nung minsan nagkaroon kami ng retreat, no? Madaling araw, mga alauna, biglang yung isang brother kumatok sa amin, no? Sabi nung brother, Pastor, ano kami, mga 4 kami pastor nun eh. Si sister, napoposes. Ha? Di pinalabas namin. Ako sabi, di napoposes nga, napoposes. Pero ako nandidiscern ko, mukhang naglolo ko lang to, nagdadrama lang to. Kasi nga laging puro demonyo nasa isip eh. Sabi ngayon nung isang brother, naalala niya nung sa gospel, si Lord nagtanong anong pangalan mo? Ayan, di ba? So tinanong niya, sabi niya, anong pangalan mo? Sumagot, ako si Lord. Sabi niya, loko-loko to ah. Sino ka? Ako si Lord. Aba talaga naman? Sino ka talaga? Ako si Lord. Na-discern nung pastor na medyo naglolo, kuha ka nga ng pinakulong tubig dyan. Yung nasa thermos. Naglagay sa baso. Tapos, isa pa, pag hindi ka nagsabi ng totoo, ibubuhos ko dito. Sino ka? Ako si Lourdes. Okay, Lourdes pala ang pangalan, Sister Lourdes. Si Lourdes lang pala. Nagkandaloko-loko tuloy, Maraming mga churches ganyan. Alam mo sa amin, sa totoo lang, ang daming mga sa simbahan na pinanggalingan ko, napakaraming mga, ano ba tawag dyan, yung mga nakakatawang pangyayari dahil dyan sa mga bloopers, ganon. Dahil nga puro mga binding and binding. Sabi ng isang member, pa-practice ko yan. Hindi naman marunong talaga mag-English yun. Itong sabi niya, Satan, you are already defeated. 2,000 years old. Nagkandaloko-loko na tuloy. Mga kapatid, we do not deny we are engaged in spiritual battle. Pero dapat ang simbahan, maging Christ-centered, hindi demon-centered. Pinag-uusapan din naman dapat si Taning, pero wag naman parate-parate na kung saan parang siya yung sentro ng simbahan. Meron na nga simbahan ang ginawang pangalan ng church, I bind you, Satan, in Jesus' name. Totoo po yan, hindi pa ako nagbibiro. Kala niyo nagbibiro pa ako? Hindi ako nagbibiro. Yun ang nilagay niya. Pangalan ng simbahan, I bind you, Satan, in Jesus' name. Ay, nako. Anyway, binding and loosing is equivalent to spiritual warfare ang iniisip ng marami in Matthew 18 verse 18. That is a misapplied view. Pangalawa, dito sa verse 19, again I say to you, if 2 of you on earth agree on anything they ask for, it will be done for them by my Father who is in heaven. Ano ang misapplied view ng marami dito? Ang misapplied view is this: agreement is equivalent to guaranteed answered prayer. Kasi ba naman, sabi ni Lord, if 2 of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. So parang ang nangyari, formula. Ang gagawin lang natin, mag-a-agree lang tayo, ang Diyos hindi makakahindi. Kasi yun ang sabi niya. If 2 of you on earth agree on anything they ask, it will be done for them. So maraming Christians nakabuo din ng theology yan. Theology, they call it the power of agreement prayer. So kailangan lang natin mag-agree tayo. At garantisado, the Lord will answer our prayer. Pero itong tanong, yes, sometimes tumutugon ng Diyos. Dito, nagkakaroon tayo ng prayer partner kapag after ng worship, di ba? We pray for one another. At dapat lang naman talaga na kapag nagpe-pray si brother, sumasang-ayon ka.
Pangit naman yung nagpe-pray siya, Lord, I pray, pagpalain mo siya ito. Wag, Lord, wag. Pangit naman yun. Di ba? Hindi naman maganda yun. So, dapat lang naman talaga, Amen, yes, Lord, yes, yes, di ba? Pero hindi natin hinango yung ganong nag-e-amen tayo, nag-a-agree, dito sa Matthew 18:19. At kine-claim natin, Lord, ang pangako mo, ang magkasundo sa anumang ipanalangin, 2 o 3, bibigay mo. Ganon ang ganon ang kanilang application. Now, sometimes, sinasagot ng Lord. Pero itong tanong, what if hindi naman sinagot? So, pag hindi sinagot, magkikreate ng confusion. Itong iisipin mo, Lord, sinunod naman namin yung formula. Sabi mo, pag may 2 o 3 nagkasundo on anything, ibibigay mo. Saan kami nagkulang? Nagkasundo naman kami. Nagsang-ayon kami. At saka may pananampalataya naman din kami. So magkikreate ng confusion kapag hindi tinugon. Tama ba? And by experience, maaaring ikaw, ilang beses ka nang nakikipagkasundo, nakikipag-pray ka, humihingi ka ng prayer request, no? Nag-amen ka habang siya'y nagpe-pray, hanggang ngayon, hindi mo pa nare-receive yung answered prayer. Di po ba? Agree? Tama? Merong mga prayers na talagang tumagal na ng panahon. Di ba? Linggo-linggo na lang pinagpe-pray mo, Lord, yung asawa ko. Sister, pag-pray naman natin, yung asawa ko ma-born again na. O linggo-linggo yun. Amen ka ng amen. Tindi ng amen mo. Lord, ma-born again na yung asawa ni sister. Amen, Lord, amen. May kasamang luha pa yun. Amen, Lord, amen. Linggo-linggo yun hanggang umabot na ng 10 taon. Ganun pa rin siya. Hanggang isang araw, ganito lang ang prayer mo. Lord, kung hindi mo siya i-born again, mabuti pa, kunin mo na. Iba na! Nag-iba na. Bakit? Kasi nanawa ka na. So you see, what if hindi naman tinutugon? Nagkasundo kayo. Nagkasundo kayo eh. So, ibig ba sabihin nun, Matthew 18:19, hindi totoo? Misapplied. Pangatlo, etong sabi ng verse 20, For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. O madalas siyang kinukot pagka Sunday. Pag tumayo na yung isang kapatid, mga kapatid, sabi ng Bible, pag may 2 o higit pa na nagtipon, nandun si Lord. Tama? Totoo naman yon. That is true. Pero hindi dahil may 2 o 3 na nagtipon kaya nandun si Lord. Bakit? Because Jesus already lives in you. Agree? Do you believe that you are the temple of God and the Holy Spirit lives in you? And Jesus Himself lives in you? Diba sabi ng Bible, I no longer live, but Christ lives in me. So, nagkakatipon tayo rito, nandito sa atin si Jesus sa kalagitnaan natin, hindi dahil nagtipon tayo at meron tayong higit sa 2 o 3. Nandito si Jesus, hindi dahil higit sa 2 o 3 tayo. Nandito siya kasi He lives in us. Pero ang most common view, misapplied view is this. Jesus is present in the gathering of believers. Minsan, alam mo, sa totoo lang, nagiging pang-encourage na lang ng pastor yon. Let's say, for example, kukunti umatin, 6 lang kami. So, ang gagawin niya para hindi ma-discourage yung mga miyembro, mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi saan man may 2 o 3 na nagkatipon sa pangalan ni Jesus, nandun siya. Higit tayo sa 3, mga kapatid. 7 tayo. Okay. Minsan, pang-encourage na lang yon. But truth of the matter is, hindi dahil higit sa 2 yung nagtitipon, nandun si Jesus. Kasi, talagang nandun si Jesus not because nagtipon tayo. Nandun si Jesus because He dwells in us. Agree? Tama ba? So I hope naintindihan natin yon. So ito yung 3 misapplied view sa mga verses na yan. Now, sa verse 18, inakala ng marami, tungkol yan sa spiritual warfare. Sa verse 19, inakala ng marami, there is power in agreement prayer. Basta't nag-agree lang kayo, guaranteed answered prayer. In verse 20, inakala ng marami, si Lord present siya in church gathering.
Now, i-clear natin yung mga confusion sa verses na yan. And to clear the confusion, anong dapat gawin? Look at the aim. What is the aim? Author's intended meaning. And to find the aim, anong dapat gawin? Context. Tama? Kailangan ng context para malaman natin yung intended meaning. So, pagbabasa ng Bible, parating always look at the context. So, para makita natin kung ano talaga ang gustong sabihin ni Lord sa mga verses na yan, tingnan natin yung context. This is verse 18 to 20, yung binasa natin, from 18 hanggang 20. Yan, di ba? 18, tungkol sa binding and losing. 19, patungkol sa agreement prayer. 20, patungkol sa gathering ng believers. Now, ang gagawin natin, basahin natin yung mga naunang sinabi, tapos magbasa rin tayo dun sa mga sumunod na sinabi after ng 20. Mag-backread tayo sandali. In verse 15, meron sinabing ganito si Lord. Moreover, if your brother sins against you, yan ang context. And I believe lahat tayo makaka-relate dito. Bakit? Kasi, sa totoo lang, madalas may mga kapatiran na nagkakasala sa atin. Or I should say, may mga kapatiran na tingin mo nagkasala sa'yo kasi nasaktan ka sa sinabi niya o sa kanyang ginawa. Tama ba? Nangyayari ba yun, mga kapatid? Madalas bang mangyari yun? Na ikaw ay nasasaktan ng kapatiran? O balik rin natin, ikaw yung madalas makapanakit ng kapatiran. Okay? Tama ba? Agree ba, kapatid? So anyway, lahat tayo makaka-relate dyan kasi madalas nangyayari yan sa church. Now, verse 15 yan. Verse 15, may kinalaman sa nagkasala sa'yo. Now, pagdating sa verse 21, 8, 19, 20, yung binasa natin, 18, 19, 20. Pagdating sa verse 21, etong sabi ni Peter, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? So, may connection ba yung verse 15 to 21? Meron. Kasi yung 15, sabi ni Lord, if your brother sin against you. So, verse 21, nagtanong si Peter, Lord, ilang beses ko bang pwedeng patawarin yung nagkasala sa akin? 7 times ba? No, actually, si Peter, ang tingin niya, nung itanong niya kay Lord yung 7 times ba, na pwede niya patawarin yung brother o sister na nag-offend sa kanya, ang akala niya, generous na siya. Bakit? Kasi sa kanilang tradisyon, yung mga teachings ng mga religious leader, hanggang 3 beses mo lang pwedeng patawarin yung nagkasala sa'yo. So iniisip ni Peter, dahil si Jesus ay mas mataas ang kalibre kaysa dito sa mga Pariseyo. Si Jesus mas mapagmahal. Si Jesus mas gracious. Kaya sabi niya, malamang kung 3 sa kanila, doble sa amin. At naisip niya, baka hindi lang doble, may bonus pang isa. So yung 3, kung doble, dapat 6. Kaya ang ginawa niyang 7, may bonus. Lord, ilang beses natin patatawarin yung nagkasala sa atin? 7 ba? Anong sagot ni Lord? 7 times. Okay. Not 7 times. No, not 7 times, but 7 times 7. O ilan yung 7 times 7? 490. Ang ibig lang sabihin ni Lord doon, huwag ka nang mag-compute gaano karami. Alright? Wala naman siguro magkakasala sa iyo ng 490 times. Meron ba? Kasi baka pag 10 pa lang, ayaw mo nang makita ni anino yan. Sobra ka na. Okay? Baka nga 3 pa lang, ayaw mo na siyang makita eh. Okay? So parang sinasabi ni Lord, when it comes to forgiveness, only. So si Lord merong promotion pagdating sa forgiveness. Only forgiveness ang kanyang ibinibigay. So ito yung context. Now, tingnan niyo mabuti. Verse 15, anong tanong? If, hindi pala tanong, ano ang sabi ni Lord? If your brother sin against you. Verse 15. Verse 21, nagtanong si Peter in connection do sa verse 15. Lord, ilang beses kong pwedeng patawarin yung nagkasala sa akin? Verse 21. Anong verses yung binasa natin kanina? 18, 19, 20. Anong sunod sa 20? 21. Lumalabas yung 18, 19, 20 ay sandwich verse
o sandwich verses ng 15 at saka 21. Pinagitnaan siya. Sandwich. Now, hindi naman po pwede na yung verse 18, 19, 20, walang kinalaman dito sa 15 and 21 kasi yun yung tema. Na-gets ninyo? O, para makuha natin ng lubos, yung ibig sabihin ni Lord, yung intended meaning, i-explore natin yung buong context. Simulan natin yung verse 15. Okay? Tingnan natin. Ito ang sabi ni Lord. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Now listen mga kapatid, tingin sa harapan. This passage, or maybe this message, maaring sa ibang pastor din o maaring sa akin din, ay napakinggan mo na at maaaring iniisip mo, inulit ko na naman to, etong tanong. Nasusunod mo ba to? Kapag ka ba may nagkasala sa'yo, sinusunod mo yung utos ni Lord. Alam nyo ba, itong verse na to is the most disobeyed instruction ng Panginoon sa body of Christ. This is the most disobeyed command ni Jesus sa church. Sabi ni Lord, pag may nagkasala sa'yo, o kung sa tingin mo nagkasala sa'yo, kasi nasaktan ka sa sinabi niya o sa ginawa niya, anong instruction ni Lord? Actually, malinaw. Pero, merong dalawang common response ang ginagawa ang marami kapag may taong nagkasala sa kanila o sa tingin niya nagkasala sa kanya. Ano yung two common response? Number one, tingin kayo sa harapan. Magpipigil siya sa kanyang sarili. Hanggat kaya niya magpasensya, babaliwalain niya na lang. I-overlook na lang niya yung offense na yon. Ito ang problema. Tingin kayo sa harapan. Una, hindi inutos ni Lord na kapag may nagkasala sa'yo, magtimpi ka. Magpigil ka. Kung kaya mo magpasensya, magpasensya ka. Hindi ganon. Bakit hindi ganon? Kasi, pag hindi ka nakapagpigil na isang araw, sasabog ka na lang. Andiyan po tayo. Parang pagmumura lang yan eh. Sino sa inyo rito yung nagpipigil magmura? Let me see your hand. Meron ba sa inyo nagpipigil magmura? Pag hindi ka nakapagpigil, magmumura ka din. Tama ba? Ba't ba tayo napunta sa mura? Tingin kayo sa harapan. Common response, nagpipigil. Bakit ayaw ni Lord yung ganong response? Kasi yung sama ng loob mo isang araw dahil kinikimkim mo, manganganak, konting masabi niya lang na hindi maganda, akala mo pinepersonal ka, bigla ka na lang sasabog. Pangalawang response, pag may nagkasala sa kanya o sa tingin niya nagkasala sa kanya dahil saktan siya, ikukwento niya muna sa tropa, sa church, o sa kanino mang close sa kanya. Yun yung kanyang common na ginagawa. Majority ng mga churches, ng mga Christians in the body of Christ, yun dalawang common response na yun ang ginagawa. Either magtitimpe, pipilitin niya hanggat kaya niya magpasensya, gano'n na lang. O yung ibang hindi makapagtimpe, maghahanap kung sino yung pwedeng pagsabihan ng ginawa sa kanya. Alam mo, may sasabihin ako sa iyo. Ang yabang talaga nitong brother na to eh. Kala mo kung sino eh. Di ba? Andiyan pa tayo. Ito ang sabi ni Lord. Pag may nagkasala sa iyo, ito ang utos niya. Go and tell him his fault. Kanino ka pinapupunta? Hindi doon sa kaibigan mong member din ng church. Sa kanya mismo. Go and tell him. Kung sinusunod lang ito ng
ng lahat ng mga Christians in the body of Christ, ma-avoid yung division. Ma-avoid yung pagkakahati-hati. Kasi kaya nagsisimula ang pagkakahati-hati, yan ay nagkwento ng sama na loob sa isa para maghanap ng kakampi. Ang problema naman, yung isang pinagkwentuhan na naniwala agad. Hindi muna pinakinggan yung kabilang side. Tama? Alam niyo, sa totoo lang, kung ikaw yung tao na matapos mong makarinig ng kwento, pumangit agad yung tingin mo dun sa taong sinasabihan niya, that is a sign of immaturity. Confirm before you conclude. Always remember that. Tingnan niyo yung mga huwes, yung mga judge, magpe-present ng ebidensya. Hindi naman kagad maniniwala eh. Pakikinggan din yung ebidensya ng isa. At kailangan bago siya humatol, beyond reasonable doubt. Eh kaso yung mga Christians, no, ay talaga sister, ganun ba? Kaya pala. Tapos pag nakita niya na yung brother na yun, o sister na yun, pangit na rin ang tingin niya. Anong dapat natin gawin pagka mayroong magsasabi sa atin ng ganon? Ganitong gawin mo. Sister, sabi ng Bible, yung taong nakapanakit sa'yo, ang pagsabihan mo, huwag ako. Kung lahat ng nakikinig sa ganyan, ganun ang sasabihin, ma-avoid yon. Eh kaso, lahat ng pinagsasabihan, sarap na sarap din makinig. Talaga? Oo, sa totoo lang. Ganun ba? Oo. Ay, tindihan niyo ako. Tama ba? Starting today, pag may narinig kang ganyan, ang sabi mo sa kanya, siyang kausapin mo, wag ako. Amen ba? Alright. Tapos, if he hears you, eto sabi, you have gained your brother. Punta ka doon, sabi mo, brother, nagkasala ka sa akin eh. Tingin ko nagkasala ka. Kailan? Kasi ganito, ganyan, ganyan. Kung ay ganun ba, sister o brother, sorry Tapos na usapan. Ngayon, if, ang nangyari, hindi nakinig, if he will not hear, take with you 1 or 2 more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Kung hindi siya makinig, matapos mong sabihin sa kanya kung ano yung ginawa niya, nagkasala ka sa akin, brother, kung sabihin niya, napakapusong mamon mo naman, Brad. Para yun lang eh. Hindi naman ano yun eh. Kung ganun na magiging reaksyon, anong sabi ni Lord? Humanap ka ng isa o dalawa pa. Because by the mouth of 2 or 3, everybody say 2 or 3. Louder please. 2 or 3. Tandaan nyo yung numero na yan ha. 2 or 3. Babalikan natin yan. Huwag nyo kakalimutan yung 2 or 3. Magsama ka ng dalawa, because by the mouth of 2 or 3, every word may be established. Ngayon, if matapos kang magsama, ang tigas pa rin ng ulo, etong sabi ni Lord. And if he refuses to hear them, tatlo na kayo. Ayaw niya pa rin. Anong sabi? Tell it to the church. Now, ito nami-misapply din ng marami. No? Hindi po ibig sabihin yan, sasabihin mo sa kongregasyon. Chismis siyang dating noon. Okay. Yung pong church dyan, no? Kasi noong mga panahon na yan, maliliit lang naman sila, hindi naman ganun katulad nito. So yan ay ginagawa sa parang home church, yung mga ilang tao lang na involved doon sa kakilala yung tao, o yung mga leaders na mas spiritual kumpara doon sa iba. So hindi yan i-share sa congregation. Diyan po tayo. Now, after that, nung sabihin ni Lord yung mga bagay na yan, tsaka niya ngayon binanggit yung mga sumunod na verses. Okay? After niya sabihin yan, tsaka niya ngayon binanggit, assuredly, I say to you, whatever you bind on earth. Tama? Kasi verse 18 yan eh. Ano tong verse na to? Verse 17. So anong kasunod ng 17? 18. Now, pwede bang si Lord magsingit ng isang pangungusap na walang kinalaman doon sa mga naunang sinabi? Hindi. So, etong sabi ni Lord, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth is loose in heaven. Anong ibig sabihin ni Lord doon? Tingin kayo sa harapan.
So, Jesus was simply saying, after mapakinggan ng dalawang witness na sinama mo, kasi ikaw lang mag-isa, ayaw maniwala, nagsama ka ng dalawa, ayaw pa rin. Okay? Pagkatapos, dinala nyo na sa church. After nun, ayaw niyang makinig. Napakinggan nyo na yung dalawang panig. Parang ganitong gagawin nila. After hearing them both, pagkatapos, naisip ng mga witnesses, yung mga sinama, kung sino talaga ang nagkamali, sino ang nagkasala. Ang salitang ginamit ni Lord is bind. Everybody say bind. So parang sinasabi ni Lord doon sa dalawang witness, ang gagawin ng dalawang witness ganito, brother, we are binding you as wrong. Okay? We are holding you accountable sa ginawa mo sa Kanya. At ang sabi ni Lord, whatever you bind on earth is bound in heaven. In other words, kung ano yung inyong napagkasunduan, kung sino ang mali, yun ang papanigan ng langit. Heaven stands behind the decision of the two witnesses. Parang sinasabi ni Lord, may back up ang langit sa desisyon ng mga witnesses. Tingnan kayo. Now, let's continue. Ang sabi ni Lord, whatever you bind on earth is bound in heaven. Ano naman ang ibig sabihin ni Lord doon? Nang sabihin niya yung whatever is loose on earth is loose in heaven. Parang ganito naman sinasabi ni Lord. Brother, yung bintang niya sa'yo na nagkasala ka, kunyari lang hindi naman totoo. Hindi naman pala totoong nagkasala ka sa Kanya. Na-misinterpret ka lang nito. Huwag ka naman kasi, brad, sister, pusong mamon. Na-misinterpret mo lang si brother. O then, brother, we lose you. You are not accountable doon sa sinasabi niyang akusasyon na ginawa mo. Susundan niyo ako. So, parang sinasabi nila, matapos namin mapakinggan yung dalawang panig, dalawa kayo. And it's very important yung arbiter, yung dalawa o tatlo na nagwi-witness, hindi bias. Pakikinggan both sides. Alright? Pakinggan mo both sides. Pagkatapos, tsaka ka ngayong hahatol. Kung talagang nagkasala ito, pwede mo sa kanya sabihin, we bind you as person who offended him. O kaya naman, we lose you of your accountability kasi mukhang matapos namin marinig, hindi ka naman talaga nagkasala. Na-misinterpret ka lang niya. Andiyan po tayo. Susundan niyo ako. Pwede mong sabihin sa kanya, akala mo lang nagkasala sa sayo, pero na-misinterpret mo lang. So, we now lose him of his accountability of sinning against you kasi hindi naman talaga siya nagkasala sa iyo. Now, yung sumunod na verse, ang sabi ni Lord is this, Again, I say to you that if two of you on earth agree, ano yung kanina? Magdala ka ng isa o dalawa because at the mouth of two or three. Nasusundan niyo ako? May kinalaman yung 2 or 3 doon sa mga naunang verses dito sa verse 19. So itong verse na to has nothing to do with tayo ay mag-a-agree, lahat ng hihingi natin kay Lord, ibibigay niya. Hindi ganun yung punto. Yes, magpe-pray sila. That's true. Mag-a-agree sila. Pero ang ipagpe-pray nila ay hindi yung mga bagay na gusto lang nilang makuha at pag nag-agree sila, guaranteed answered prayer. Hindi yun ang sinasabi ni Lord. Parang sinasabi ni Lord dito, ganito, if two of you on earth agree concerning anything they ask na may kinalaman doon sa problema ng dalawa. Andiyan po tayo. Merong kinalaman doon sa kanilang conflict. So parang ang mangyayari, itong mga witnesses na to, magpe-pray sila ng unity among doon sa dalawang nagkaroon ng problema. So yung anything they ask for, may kinalaman doon sa conflict ng dalawang aayusin nila. Hindi yung anything na parang blank check na anuman yung hingin mo. Basta tayo mag-a-agree tayo.
bibigay ni Lord kasi nasabi niya, hindi. May kinalaman doon sa dalawang nagkaroon ng problema. Yung nagkasala yung isa naman nasaktan. So magpe-pray sila, yung concerning anything they ask for, hindi yung blank check, kundi may kinalaman doon sa conflict ng dalawa. Andiyan po tayo. Nasusundan niyo po ako. So yung anything na binabanggit ni Lord, may kinalaman sa conflict. Hindi siya anything concerning anything. Hindi ganon. Hindi literal yon. So itong dalawang witness na to na kinuha nung na-offend para mag-arbiter. Itong dalawang ito na binabanggit ni Lord, magpe-pray, and then after that, hihingin nila kung ano man yung kailangang hilingin regarding dun sa conflict nung dalawa. Okay? Hindi basta anything. Basta mag-agree tayo, anything bibigay ni Lord. May kinalaman doon. Kasi kung totoo yun, yung anything they ask for, na sinasabi ni Lord, pag dalawa sa inyo nagkasundo, nag-agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father, eh di sana napakadali na nating hingin lahat ng gusto nating hingin kay Lord. At pwede natin sumbatan si Lord, Lord, sabi mo, magkasundo lang kami. Intindihan niyo ako? Pero marami na tayong pinagkasundo ang ipag-pray, hindi naman naibigay. Kasi walang kinalaman yon dito sa verse na to. So, nakakaunawaan tayo. Now, last verse, etong sabi niya, for where 2 or 3, again, ano yung kanina, yung mga naunang binasa natin? Magdadalaw ka ng 2 or 3 para mag-a-arbiter. When 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. So itong verse na to, walang kinalaman sa church gathering. Na kapag nagtitipon-tipon tayo, si Lord nasa kalagitnaan natin. Well, totoo naman nasa kalagitnaan natin si Lord, pero hindi dahil nagtipon tayo. Kaya nandito si Lord kasi He lives in us. So yung verse 20 na yan, walang kinalaman doon sa pagtitipon ng mga Christians. May kinalaman ito doon sa yung 2 at 3 na kinuha para mag-arbiter. Pinangakuan ni Lord, sasamahan ko kayo. Susundan niyo ako. I hope na naalala natin yung 2 or 3. Sino yung 2 or 3 na binabanggit ni Lord dyan? Yung witnesses. Yung arbiter. Alright? Hindi yan yung pag meron 2 o 3, nagtipon tayo. Si Lord, kasama natin. Hindi ganun yon. Yung 2 o 3 na yan, yung kinuha nung na-offend para mag-arbiter sa kanila. At ang pangako ni Lord, pagka nagsimula na yung arbitration, ang pangako ni Lord dun sa 2 o 3 na isinama, I will be with you para maging tama ang inyong judgment. Bibigyan ko kayo ng discernment kung sino talaga sa kanila yung mali at tama. Pag na-realize mo, itong si brother na nagsumbong sa inyo, na nagkasala sa kanya ito, matapos nyo mapakinggan both sides, na-realize nyo, hindi naman pala nagkasala sa kanya ito, naging pusong mamon lang ito, na-misinterpret niya, pwede mong sabihin, brother, I lose him, we lose him of his accountability na siya ay nagkasala sa iyo. Bakit? Kasi naging pusong mamon ka lang. O ngayon, kung nagkasala sa kanya, brother, talagang nagkasala ka, we bind na talagang nagkasala ka. Sasamahan sila ng Lord doon sa arbitration. Susundan niyo ako? Malinaw? So, hindi ito isolated verses kasi bawat verse na yan, kinuha ng mga Christians isa-isa, tapos nakagawa sila ng theology dyan. Yung verse 18, nakagawa sila ng theology about spiritual warfare. So, yung verse 19, nakagawa sila ng theology dyan about answered prayer, agreement prayer. Yung verse 20, nakagawa sila ng theology dyan about fellowship. Eh, hindi naman pala kinalaman. Walang kinalaman yun doon. Naintindihan niyo po ako? So, ang hindi, yung mga verses na yan ay walang kinalaman doon sa spiritual warfare, walang kinalaman doon sa gathering ng Christians, walang kinalaman sa answered prayer kapag tayo nag-agree. Now, saan siya may kinalaman? Sa issue ng conflict. Kaya pagdating sa verse 21, tingnan niyo ito. Peter came to him. Okay? Binabasa na natin yung buo. Verse 15 tayo nagsimula, tapos 16, 17, 18, 19, 20, verse 21 na. Ito sabi ni Peter. Peter came to him, Lord, how many times shall I forgive my brother? Up to 7 times. Anong sagot ni Jesus? I do not say to you up to 7 times, but
up to 70 times 7. Ilan yung 70 times 7? 490. Ibig ba sabihin nun talagang kailangan ganun karami? Hindi. Ibig sabihin nun, huwag kang magbilang. Now, let me tell you something about forgiveness. It is very important for us, believers, na naka-receive ng forgiveness mula kay Lord, to learn how to forgive. Intindihan niyo ako? And forgiveness is not earned. Hindi pinaghihirapan ang forgiveness. It is freely given. Walang kondisyon. Tama ba? Kasi pag pinaghirapan mo ang isang taong nagkasala para patawarin ka ng tao na yon, meron ka mga bagay na gagawin for you to be forgiven by the person you offended, hindi forgiveness yon. Tama? Dapat, pagka ikaw ay nag-forgive, freely given. Hindi mo kailangan magbigay ng kondisyon. Marami kasi ganun ang ginagawa. Nagbibigay ng kondisyon bago magpatawad. Hindi ganon. Agree? Sapagkat lahat ng forgiven people, ito sabi ng Bible, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kung naka-receive ka ng forgiveness kay Lord 100%, may nagkasala sa'yo, learn to forgive him. Bakit? Kasi naka-receive ka ng forgiveness kay Lord. Now, yung iba ganitong ginagawa, ipapasok ngayon yung Matthew chapter 5. Tapos tatakutin yung mga member. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Andiyan kayo? Now, misapplied verse uli yun. Kung ikaw ba, nagkasala sa iyo si brother, at hindi mo siya mapatawad, dahil sobrang sakit yung ginawa niya sa iyo, ang ibig bang sabihin niyan, hindi ka patatawarin ng Ama sapagkat yun ang nakasulat in Matthew 5. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama. Kung hindi niya mapatawad si brother, ibig sabihin nito, hindi na siya ngayon mapapatawad ng Ama. Paano ngayon yan? Nawala na ang kaligtasan mo. Andiyan po tayo. That is a misapplied verse. Bakit? Kasi ang binabasa mo Old Testament. Pastor, paano naging Old Testament yung Matthew yun? O, tingin kayo sa harapan. Kailan ba nagsimula ang New Testament? At the cross. Huwag mo isipin na after ng Old Testament Malakay, tapos may nakalagay doon, New Testament, tapos Matthew, New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. Si Jesus nabuhay under the Old Testament. Nabuhay siya under the law. And so therefore, yung sinasabi ni Lord na yon is still under the law. Nandito tayo sa kautosang ito. Ito sabi ng Bible. Let us forgive each other, just as in Christ, God forgave you. Tanong, anong nauna? Magpatawad ka muna para patawarin ka rin ng Diyos? Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka niya patatawarin? O ang sabi ng verse na to, dahil pinatawad ka na ng Diyos kay Kristo, magpatawad ka. Forgive each other just as in Christ God forgave you. Past tense. God already forgave you, and so therefore, forgive. Huwag mong gagamitin yung Matthew 6, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Hindi. Ito sabi ni Paul, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya dapat magpatawad ka. Sapagkat, forgiven people, forgive.
Amen ba? Hindi ka magpapatawad dahil pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Hindi. Magpatawad ka kasi pinatawad ka na. Yun ang sabi ng Ephesians. So therefore, yung verse 18, verse 19, verse 20, walang kinalaman sa spiritual warfare, walang kinalaman sa agreement prayer, walang kinalaman sa gathering ng Christians. May kinalaman siya sa matuto kang magpatawad. Hindi tayo? Sabi ni Peter, Lord, how many times I will forgive? Tapos nagbigay si Lord ng instruction, if anyone sin against you, huwag kang magtitimpe. Huwag mo rin sasabihin sa iba. Puntahan mo siya, kausapin mo. Pag ayaw maniwala, magsama ka ng 2 o 3. Anong gagawin ng 2 o 3? Arbiter. Anong gagawin ng 2 o 3? Magpe-pray. Para ano? When 2 or 3 gathered in His name, yung 2 o 3, sasamahan sila ni Lord. Pagkatapos, kapag nandun na sila at narinig na nila yung mga both cases, brother, hindi ka naman talaga nagkasala sa kanya. Akala mo lang, brother. So we lose him of his accountability sa mga accusations mo sa kanya. Brother, talagang nagkasala ka sa kanya. We bind you of sinning against him. Mag-sorry ka sa kanya. Ano tayo? Malinaw mga kapatid. Have we clear our confusion here? Palakpakan natin si Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito for giving us clarity sa iyong mga salita. And we just pray, Lord God, continue, Lord God, to bless your word, bring clarity, Lord God, sa iyong mga salita, at matuto kami, Panginoon Diyos, mag-apply ng tama sa iyong mga salita na aming pong nababasa. Thank you so much, Lord. Itong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Let us all stand up and sing our final song to the Lord.